Ngayong malapit na sa katotohanan ang NBA dream ni Kai Sotto, ay siguro dapat nating balikan ang storya ni Kai. Nagsimula ang storya ni Kai Sotto nang ginulat niya ang buong Pilipinas sa kanyang 6'9" height at the age of 13 years old nang nag-viral siya sa social media. And after that, the rest is history, ika nga. Sumikat si Kai hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Umabot hanggang Europe ang kasikatan niya at inoferan pa siya ng mga European powerhouse teams ng kontrata upang doon mag-train at doon magpapahinog. Pero dahil sa kasikatan ni Kai, ay mas pinili niya ang US route na kung saan doon siya naglaro at nag-training sa The Skills Factory na kung saan doon sa TSF talaga ginulat ni Kai ang buong mundo. He recorded insane numbers at nag-MVP pa sa isang tournament. At dito na nagsimulang maging legit NBA prospect si Kai. At napakaraming mga NCAA teams ang gustong makukuha ang kanyang services, pero dahil merong another irresistible offer ang NBA G League Team Ignite, ay pinili ni Kai na maglalaro para sa isang elite program kasama ang mga elite NBA prospects na sina Jonathan Kuminga at Jalen Green na naging NBA lottery picks pagpasok nila sa NBA. At nung akala natin, ito na ang magdadala ni Kai sa NBA, ay merong masamang nangyari. Pinili ni Kai na umuwi dito sa Pinas to play sa Gilas at sa pagbalik niya sa US, ay nagpa siya ang Team Ignite at ang kampo ni Kai na hindi na siya maglaro sa Team Ignite. At hindi nakapaglaro si Kai kahit ni isang laro sa NBA G League. At magpapadraft na sana si Kai, pero ineligible pa siya dahil katatapos pa lang niya ng high school, kaya swerte naman at merong offer ang Adelaide 36ers at kinagat naman ni Kai. At nang akala natin ito na ang magdadala sa kanya sa NBA, ay ibang nangyari. Pinangko si Kai ni Coach AJ Broughton ng 2 taon, kaya bumaba ang value niya at pati ang kanyang laro at kumpiyansa ay bumaba rin. Kaya minabuti ni Kai na magpuntang Japan upang maibalik ang kanyang laro at maibalik ang kanyang kumpiyansa, pero ganun pa rin, binangko pa rin siya ng Hiroshima Dragonflies. Pero the fighter that Kai is, ay nakahanap siya ng bagong team sa Japan with the Yokohama B Corsairs, at dito muling lumipad si Kai literally and figuratively. Lumobo ang kanyang stat line at higit sa lahat, naging starting 5 at nakakuha ng mahabang playing time. Ito na ngayon ang pinakamalaking kaibahan the last 2 times na sinubukan ni Kai na pasukin ang NBA. 2 times ay galing si Kai sa bangko, kaya obviously negative ang naging resulta. Pero ngayon ay galing si Kai sa isang breakout season, kaya it is expected na mag-iiba rin ang resulta at malaki ang ating paniniwala dito na this time ay makukuha na siya ng guaranteed NBA contract. The main reason ay galing siya sa isang impressive season na ngayon pa nangyari. The 2 times kasi ay bangko lang siya at walang dahilan kung bakit tataas ang kanyang value. Unlike ngayon na galing sa magandang season si Kai at lumabas na ang kanyang consistency sa kanyang laro. Plus the fact na nag-mature na ang kanyang katawan, ay ito ang 2 rason kung bakit mas lumalakas ngayon ang value ni Kai at hindi bulag ang mga NBA teams. Kaya ilang mga NBA teams na ang gustong makikita si Kai sa kanilang mga minicamps and workouts. At balitang NBA naman, ang Minnesota Timberwolves hinawla ni Luka Doncic at ng Dallas Mavericks. Nag-take charge itong si Luka Doncic sa stretch para gasolinahan ang strong finish ng Dallas Mavericks tungo sa 108-105 na panalo kontra Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng West Finals. Ikinalat ni Luka Doncic ang 15 points sa kanyang 33 points sa fourth quarter at bumakas ng 30 points si Kyrie Irving, 24 points nito sa first half, at inagawan ng Mavericks ng home court advantage ang Minnesota Timberwolves. Nagdagdag ng 13 points, 7 rebounds si PJ Washington
At kumalawit ng 11 rebounds si reserve center Derek Lively. Anemic sa 6 for 25 lang mula sa 3-point range ang Dallas Mavericks, pero bumawi sila sa 62-38 advantage sa paint. We made important ones. Suma ni Luka Doncic na naghulog ng crucial shot at nakabingwit pa ng fouls bukod sa sipag niya sa depensa. Umiscore ng 7 straight points si Luka Doncic sa loob ng 63 seconds sa kaagahan ng fourth quarter para sindihan ang 13-0 run ng Dallas tungo sa 97-89 lead. At nakabalik ang Wolves para agawin ang trangko 102-98 sa tres ni Anthony Edwards sa 3.5 minutes pa, pero sumagot ng 8-0 burst ang Mavericks na natigil lang ng mahulog ang tip-in ni Naz Reid sa 106-104 para sa Dallas. Giniyahan naman ng 24 points ni Jaden McDaniels ang Minnesota at nalimitahan sa 19 points si Anthony Edwards at 6 of 20 sa floor si Karl Anthony Towns at sa dulo na ng halos nagdatingan ang kanyang 16 points at may 15 points si Naz Reid. Terrible offense down the stretch, bad shots, turnovers, no composure. We got to be better in clutch moments. Buwelta ni Timberwolves coach Chris Finch. At sa Minnesota pa rin lalaruin ang Game 2. Habang si Tyrese Haliburton at ang Indiana Pacers natadtad ng turnover sa opener. Nagkalat ang Indiana Pacers sa Game 1 ng East Finals at nirigalo ang 133-128 overtime na panalo sa Boston Celtics. This loss is totally on me. Bulalas ni Indiana Pacers coach Rick Carlisle pagkatapos ng laro sa TD Garden. Lamang ang Indiana Pacers sa 117-114 at kanila pa ang posisyon pero nagka turnover sa inbound pass. Binigay kay Jaylen Brown ang bola. Bumitaw ng corner 3 sa may 6.1 seconds pa sa regulation at pasok. Kuha ang overtime. At ayon pa ni Coach Carlisle na sana kumuha sila ng timeout at naghanap ng paraan para makakuha ng free throws. Pero hindi ito nangyari. Overall ay napuwersa sa 22 turnovers ang Indiana Pacers na naging 32 points ng Boston Celtics. Bago ang tying 3, nawala din sa kamay ni All-Star point guard Tyrese Haliburton ang bola. May isa pang turnover si Tyrese Haliburton sa overtime na sinamantala naman ni Jason Tatum para ibaon ang isa pang tres tungo sa 127-123. Kahit ang tres ni Jaylen Brown, questionable ang atake ng Indiana. Lamang ng 3, hindi nag-foul para mapigilan ang tying 3.